Magandang gabi mga katoto. Ito po si Kuya JR at welcome po sa ating channel. Marami sa atin ang hindi naniniwala sa mga aswang o mga elementong nakatira sa kabilang dimensyon. Marami din sa atin ang skeptikal. Lagi sinasabi na hanggat hindi napapatunayan ay hindi nila ito paniniwalaan. Normal yun sa atin, typical yun sa mga tao. Pero ngayong gabi, sisiguraduhin ko sa inyong magbabago ang pananaw ninyo sa karanasang ibinahagi sa atin ng masugid nating taga-suporta. Itago na lang natin sa pangalang Jonathan. Nangyari ito taong 1992, probinsya ng Iloilo. Magandang araw Kuya Je. Isa ako sa mga masugid mong taga-suporta. Kahit pa nung nawala ka sa ere, ay hindi pa din ako nagsawang makinig sa mga na-upload mo ng kwento. At nung makita ko nga yung bago mong upload na video, hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Nagpasya akong isulat ang karanasan ko nung nasa probinsya kami ng aking mga magulang. Nangyari po ang makapanindig balahibong kaganapan nung minsan kaming magbakasyon nina mama at papa. Kung tutuusin, hindi naman po liblib ang lugar na pinuntahan namin. Kaya kampante akong walang mangyayaring kakaiba. Madalas kaming magbakasyon sa probinsya, Kuya Je. Siya nga pala, hindi ko nababanggitin ang eksaktong lugar dahil kabilin-bilinan ni Papa na wag ko daw ipagkakalat ang nangyari. Basta, nasa bandang Iloilo lang. Simula bata ako, ay lagi kaming umuwi ng Iloilo para dalawin ang mga lolo't lola namin. Kapwa taga doon sila mama at papa, kaya halos buong baryo ay kamag-anak namin. Ngunit hindi ko alam na ito pala ang magiging dahilan ng pagkamulat ko sa mundo ng kababalaghan. Ako kasi yung tipo ng taong hindi naniniwala sa mga aswang o mga engkanto o kahit ano pang mga elemento na sinasabi nila dating katang-isip. Ngunit nabago ang lahat ng yon nang may nangyaring kakaiba sa akin. Ugali ko nang puntahan ang mga dati kong kaibigan sa baryo namin, mga kababata ko at ang ilan sa mga malalayong kamag-anak namin. Sila ang mga kalaro ko tuwing magbabakasyon ako sa probinsya. Isa sa mga ito ay si Jerome. Siya ang matalik kong kaibigan. Nakatira sila sa kabilang sapa. Sakop pa din ang baryo namin. Lagi kami nagpupunta sa bayabasan upang manguha ng mga hinog na bunga ng bayabas o kahit ano pang prutas na madaanan namin sa gubat. Pero dahil sa malalaki na kami ngayon, nagbago na din ang trip namin. Nang mga oras na yon ay nagkayayaan kaming magpunta sa bayan upang magtingin-tingin ng mga mabibiling damit o kung ano pang magustuhan naming gamit. Medyo may kalayuan ang bayan mula sa aming baryo at kailangan itong lakarin kasi wala namang sasakyan ng mga panahong yun na umaakyat doon. Meron ngang sementadong kalsada pero napakalayo pa nito, mahigit 1.5 oras kung lalakarin, Kuya Je. Pagdating sa bayan ay nalibang kaming dalawa, kaya hindi namin namalayan ang takbo ng oras. Papadilim na magpasya kaming umuwi. Habang nasa daan ay napansin ko ang kakaibang katahimikan kay Jerome. Ugali din ito kasi ang manahimik sa tuwing uuwi kami galing sa lakwatsa ng mga bata pa kami. Sa isip-isip ko ay natatakot ang aking kaibigan na mapagalitan ng kanyang mga magulang dahil gidambi na kami ng pag-uwi. Pero sa kasalukuyan naming edad, mukhang hindi na yon ang inaalala ng kaibigan ko. Hindi na din ako umimik dahil ayokong magalit si Jerome kung sakaling banggitin ko sa kanya ang nilalaman ng isip ko. Madilim na nang makarating kami sa daan papunta dun sa baryo. Isa itong maliit na kalsada sa gitna ng kagubatan. Ito ang pinakamalapit na daan dahil kung babaybayin mo nga ang sementadong kalsada ay aabutin ng 1 oras mahigit ang paglalakad. Nagulat ako nang biglang huminto si Jerome. Hinawakan ako sa balikat at sinabihang huwag aalis sa aking kinakatayuan. Nagtaka naman ako
sa ikinikilos ng kaibigan ko. Pero akmang magtatanong na ay agad niya akong pinatahimik. So ayun nga mga katoto, hindi natin alam kung ano yung talagang nakita ni Jerome, bakit niya pinahinto si Jonathan sa paglalakad, bakit niya din ito pinatahimik, na siya pong aabangan ninyo sa susunod nating upload. Muli po, antayin po ninyo at marami pong salamat sa pagsubaybay sa ating channel. Pagpalain po kayo ng Panginoon.